So, after ni VP Sara na mag-release ng 3 videos para magpahayag ng kanyang simpatsya sa mga namatay sa pagpapasabog doon sa gym ng Marawi, sa MSU particularly, and also sa mga nilindol, mga ate at kuya, sabi ko nga sa inyo, hundreds of thousands yung na-displace nasa mga evacuation centers. And hindi talaga makutap-tapan si Kuting, hindi mahanap kung nasaan. Yung pangatlong video ni VP Sara, ito na nga po, mukhang galit na. Dahil nga makikipag-usap sa mga makakaliwang grupo, nakipag-usap sa Oslo, Norway. Social, no? Sa Norway pa talaga. Wow! Sa Kingdom of Norway. Hindi ba pwede mag-usap na sa Maynila? Talaga kakasalamuha naman yata nila mga makakaliwang yawa na yan. Ba't kanya ng peace talk sa malayo? Siguro daw para ano, di ba? Baka kasi pag sa Pilipinas nakipag-usap eh. Ate Rica, thank you. Baka akong Jod. Makikipag-usap sa malayo para daw kunwari for the safety naman of mga makakaliwang grupo. Lintek tayo ang nag-a-adjust. Kung gusto nila ng peace talk, sila mag-adjust, pumunta sila sa Pilipinas, magtiwala sila sa gobyerno natin. Takot silang mategi bumbong? Ganun ba yun? Nategi na nga yung kanilang leader, yung demonyong leader na lang si Joma Seasoning. Anyway. So, pagkatapos si VP Sara mag-release ng 3 video, syempre, ang mga tao, nasaan ang Pangulo? Yun ang tanong right? Although hindi masyadong trending yan, nasaan talaga siya? 48 hours na, magta 3 days ng nilindol ang Mindanao, 2 days magto 2 days nang may napatay doon sa Marawi, mamaya may mga namatay sa paghagis ng granada sa misa ng Katoliko doon sa gym ng MSU Marawi. Hindi pa rin mahagilap ang Pangulo, ay ang sabi daw nagka-COVID, so yung kanyang statement na balubaluktot dahil yung sa nagka-COVID siya. Sige ha, eto po kasi ang balita, mga ate at kuya. Salamat sa nag-inform sa atin, sa comment section kanina na nagka-COVID daw si Dayunyor. Hindi ko na nakalkal yung post ng Rappler eh. Anyway, marami na kayo nag-post nito na nagka-COVID siya. Malacanang says President Marcos, despite contracting COVID-19, remains fit to carry out his duties and will be continuing his scheduled meetings via teleconference. Fit to carry naman. So, fit to work, ibig sabihin. Kaya namang magtrabaho. Ayun nga eh. Kaya mo magtrabaho pero parang hayahay ka nung weekend. Hindi ba nag-concert nga si Bamboo sa Malacanang? And may mga ganap-ganap sila doon, may family day sila. So may mga imbitado, yung mga siguro mga asawa at anak ng mga empleyado sa palasyo, sa Office of the President. Ayun, may Christmas party silang kanila and may bamboo organ. May nabasa pa nga akong comment kanina, mga ate at kuya, na may fireworks na naman doon sa palasyo. Siyempre may pa fireworks, may kasiyahan eh. Sosyal talaga ang gobyernong ito. Kaya naman magtrabaho, ba't hindi ka makapag-release ng video? Nung nasabugan, nung nasabugan ng Marawi, linggo yun, right? Anong araw na ngayon? Martes na. Lunes pa sa ibang lugar sa Pilipinas, pero Martes na madaling araw dito. Nasabugan ang Marawi linggo. Umaga. Misa nga eh. Dapat, pagkabalita mo kaagad yan, may sense of urgency ka man lang. Pangulo ka ng Pilipinas, tapos magpapanik ang taong bayan. Even Manila is now worried. Ang mga matataong lugar sa Pilipinas nag-aalala baka maging target sila ng mga teroristang yan. Hindi ka makapag press con, hindi ka makapag-record ng video. Si VP Sara nakatatlong statement na. Dahil hindi lang yung may mga namatay sa pambobomba sa Marawi ang nangyari. Ilang beses lumindol sa Mindanao, wala tayo naririnig sa Pangulo. Anyway, nagka-COVID daw. Naniniwala kayo nagka-COVID? Positive daw for COVID-19. Hindi kaya palusot lang to, mga ate at kuya? Nagtatanong tayo. Kasi kung fit to work naman siya, kahit siya nagka-COVID, hindi naman siya, kahit nahihabol niya ang kanyang hininga, right? Ako nga, mga ate at kuya, nakakapag-vlog ako. May alam ba kayo na, meron ba kayong, may vlog ba ako na nahalata nyo kung may lagnat ako? May mga times na ganyan. Kung matagal na kayong Mawinians, yung unang pagkikita namin ni Miss Mocha sa BGC, yung first time kung na-meet si Miss Mocha, kasama si Banat Bike, si Attorney Nick, ganyan. May lagnat ako nun. I just took meds. Every 4 hours umiinom ako ng gamot. Wala akong boses, hindi ako umiimik sa haba ng biyahe ko paluwas.
Christmas party namin yon or Christmas dinner namin yon with the Cayetanos pa nga, di ba? Nandun si Speaker Cayetano noon. O sa BGC yun. Nandun si El Rey Villafuerte, may mga ibang politiko, nandun din si Lani Cayetano, yung asawa ni Speaker Cayetano noon, ni dating Speaker Cayetano. May lagnat ako mga ate at kuya. So, actually, hindi na nga ako nag-take ng meds ng ng every 4 hours. Pag nararamdaman ko na umiinit ulit yung temperature ko, inom ulit ako ng gamot. Walang nakakaalam sa mga kahalubilo ko na may lagnat ako. And sa mga nanonood habang nagbablog ako, may mga times na ganyan. Nagbablog ako, masama ang pakiramdam ko. Iisang oras ang tulog ko, minsan wala pa akong tulog. Lalo na nung ako'y nag-aaral pa, hanggang 2021, nagbablog ako, wala akong tulog. Sinasabay ko ang vlog sa pag-aaral, mga ate at kuya. Walang nakakaalam niyan. Ay ako pa, apakarupok ko, 'di ba? Nene pa ako eh. Oh. May asthma ako. Andai kong allergies. Minsan yung tinitake kong gamot, may side effect pala sa akin, nakaka-allergy pala. Oh. Pero thank you po Bernie Sigrist. Pero nakakapag-vlog ako. Ang vlog ko nga dati umaabot ng 2 hours. May nakalata sa inyo may sakit ako. Minsan nahalata ng iba yun. Pero konting-konting tao lang nakakaalam. Itong presidenteng ito na napakabigat ng responsibilidad, hindi makapag-issue ng video para hindi siya hanapin ng taong bayan. So ayan, nag-test daw, nag-positive daw siya sa COVID. Oh. Upon medical advice, he will observe a period of isolation for So, hindi siya pwedeng abalahin, hindi siya pwedeng istorbohin. Bakit hindi ko ma-scroll yan? Dali Ay, ano ba yan? Hirap naman ng Rappler na ito. Anyway, yun nga po, nagka-COVID daw siya. Nung Sabado, meron siyang OP Family Day. Ayan nga po. Di ba ito? December 2. Marcos led the office of the president, blah blah blah, where he delivered a speech and mingled with kuning-kuning. Ay bakit hindi na sila nagsa-swab test? Yun yung family day nga nakalagay diyan. Ay din, take na. Asa na? Office of the President Family Day. Yan na. Yun yung family day na tingkod yun yung concert ni Bamboo. Saka nag-deliver pa ng speech, nakisalamuha. So doon siya naka-contract ng COVID. Kasi nung pumunta kami mga ate at kuya last year, yung meet and greet nga na yung saymada lang ang pinakain. Swab test muna bago pasok ng Malacanang. Pag positive ka, kahit saang lupalok ka galing, kahit galing ka pang abroad, umuwi ka sa Pilipinas just to meet the president. Pag positive ka sa COVID virus, hindi ka makakapasok. Ganun sila kahigpit. Hindi ka nga pwede mag-selfie katabi si PBBM. Hindi ka pwede mag-selfie. Bawal kang dumikit sa kanya. Bawal nga ng kamayan. Pero marami pa rin kumakamay, marami pa rin nagpapa-autograph sa kanya. So, doon siya naka-contact ng COVID, ganun ba yun? December 2. December 3 yung pagpapasabog sa Marawi, hindi na niya kinaya. So, mga ate at kuya, ang sabi niya, so, nung nagbigay siya ng statement, eto nga, nagre-react si Direk Daryl Yap, mga ate at kuya. Kasi yung statement ni Kuting, 'di ba? Kasi hindi nag-written form ang statement eh. Hindi siya nagpakita, hindi siya nag-video record. Although vlogger naman yung presidente. Vlogger naman siya, 'di ba? May YouTube channel nga eh. Aminado naman siyang the first vlogger president siya. Proud nga siyang vlogger siya eh. So bakit hindi makapag-record ng video mga kababayan ko? Pasensya na kayo. Si VP Sara nga kanina, 'di ba, yung video niyang 'yon, may nagsabi sa akin masama ang pakiramdam ni VP Sara doon sa video na 'to. Baka may lagnat ang ating Vice President. Pero nakatatlong record ng video. Tingnan nyo itsura. Parang ang pawisan pang hindi mo maintindihan. Yung pagkakasuklay ng buhok, hindi nga maayos eh. Pero nakapag-release ng statement para maramdaman ng tao ang presensya niya. Lalo't sa Mindanao nangyari, ang lindol, ang teroristang, di ba, ang terorismong pagpapasabog doon sa misa. Ay tapos yung Diyos ko, the highest leader of the land, hindi mahagilap. Ano sabi ni Direk Daryl Yap? Kasi ang sabi ni Kuting, ang nagbigay agad ng statement, ang sabi foreigner daw, foreign terrorist daw ang may pakana sa Marawi. Ano ba naman yung statement ng kapatid mo, Senator Amy?
Nakatag pa si Senadora Amy, mga ate at kuya. Okay lang sana kung tanga ang bayan dahil mapapahiya siya at ang backup dancers niya sa peace talks. Sinabi niya agad na foreign terrorist ang may gawa ng karahasan sa MSU. Ano yun, bumiyahe sila ng Pilipinas para maghagis lang ng isang granada? Isa? Ginagawa nyo naman kaming tanga kayo. Tanga kayo. Huwag nyo tinatanga ang mga Pilipino. So, bumiyahe papuntang Pilipinas ang foreign terrorist para maghagis ng isang granada. Diyos ko, hindi pa missile ang... Kung foreign terrorist yan, dapat high-tech. Ang dinig ko nga po, IED yun Improvised explosive device, hindi nga granada. Parang ginawa laang na pampasabog. Tapos ang statement ng presidente, foreign terrorist daw. So, nung nag-release ng statement si Kuting, 'di ba, written form, pinost sa kanyang Facebook, puntahan natin yung Facebook niya mamaya. Ibig bang sabihin ay bangag siya, may COVID na siya kaya wala na siya sa sariling katinuan? Epekto ba yun ng COVID virus na lutang ang kanyang isip? Mga ate at kuya, may I just remind everyone na ang COVID ngayon, kapag tumama sa'yo, hindi naman ganun kalala ang epekto para ka lang lalagnatin yan Ako nagka-COVID ako 2 beses. Hindi ko nga alam kung 2 beses lang bang talaga. Baka yung mga times na nilagnat ako, COVID na yun. Puntahan ko lang yung Facebook ni Kuting Dahil may bakuna na, 'di ba? Merong nga doon yung parang mass immunity tingi-tingi, may tawag diyan yung lahat tayo kaya na nating labanan yung virus kasi lahat naman tayo bakunado na. May nalimutan akong ginagamit na term yung DOH diyan Pero oh my God. Okay, nandito ako sa Facebook ni Kuting. Kapag tinamaan ka ng COVID ngayon, may bakuna naman, hindi talaga magiging malala yung effect sa'yo. Unless immunocompromised ka. Thank you po, Ate Evangeline. Hindi ka tulad nung walang bakuna. Yung nung mga times na wala pang bakuna kontra COVID, may mga booster shot nga ngayon Yun. Mangangamba kang mamamatay ka dahil talagang para kang barado lahat. Yung respiratory system barado, parang clog na clog ka, habol mo paghinga mo. Tapos halimbawa may sakit ka sa puso, may iba ka pang sakit. Katulad ko, may asthma. Yan yung mga talagang malalagay sa peligro ang buhay. Ano ba sakit ni Kuting? Parang healthy naman siya. Well, at his age, baka may mga iniinda-inda na sa katawan. But still, may bakuna ngayon. For sure, bakunado naman siya. Hindi magiging malalang epekto ng COVID. And also, sabi nga dito sa Rappler, he's fit to work. Kahit na nagka-COVID siya. Ayan He is fit to carry out his duties. Bakit hindi siya mahagilap nung linggo? Siya ba ay may hangover? Siya ba ay bawal gisingin pag weekend? Dapat ang gising niya yung hindi yung ina-alarm clock, na normal na gising ng katawan. Ganyan ba ang sistema niya? Ganyan ba ang kanyang ang kanyang demand being the president? Huwag niyo akong abalahin. Huwag kayong kakatok sa kwarto ko kahit ano pang mangyari diyan. Basta ako'y matutulog, pagod ako, puyat ako, 'di ba? Pagod ako sa event kagabi. Huwag niyo akong abalahin. Baka ganoon ang ganap. But still, pagising mo, mapapalitaan mo to, may mga staff ka mahal na presidente, nilindol po ng 3 beses ang Mindanao. Ayun nga po, may sumabog doon. Sige, pakiready po ng camera and mag-release tayo ng statement. And then, sige, magpadala na doon ng tulong, ganyan, ng bulaklak, pera, ganun, abuloy. Nandito tayo ngayon sa kanyang Facebook, mga ate at kuya. So, nag-share sila ng post. Ito, yung family day nga. Ayan, may event sa Kamangyang. Yan, may reels pa, may mga playground pa sa Malacanang, may mga para sa mga bata. Sinishare nila 2 days ago, ayan nga, family day, yan. Nakapag-speech, nakatayo pa. Sabi naman, okay naman daw siya, nagka-COVID lang daw siya So, dahil ba sa COVID, hindi na siya makapag-record ng video? Kadali-dali mag-record ng video, mga kababayan. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa Marawi. Asahan yung gagawa natin ng paraan na hindi na ito maulit. Paparusahan natin, diba? And then magpakita ka ng angas para matakot sa'yo terorista. Hindi naman nakakatakot to mukhang malambot, pangiti-ngiti, laging si positive. At siguro ayaw niya siguro mag-post dito sa Facebook niya ng negative na post. Ayun
OP Family Day, so mga empleyado ng Kamangyang, ayan, may bonggang-bongga pa ang kanilang vlog, ang kanilang video ng RTVM. 4 days ago, ayan, ito yung sa Dubai na hindi siya tumuloy. Ba't yan siya di tumuloy? Wala siyang sinasabi, mga ate at kuya, about sa nangyari sa Marawi. At ang palusot nila may COVID. Naniniwala kayo? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.